morning po. Good morning po sa lahat. At magandang gabi po sa ating mga lingkod ng Panginoon sa North. Hallelujah. Ngayon po yung isan po natin ang ating pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Sabi po ng salita ng Diyos, Colossians chapter 2 verse 6 to 7. Dahil tinanggap niyo na si Jesus Cristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Tayo po ay manalangin. Sumadali po, kami po ay nagpapasalamat sa buhay po na ipinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Muli kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan na hindi nilalagak sa iyong harapan ang aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Pangunahan po ninyo ang bawat sa amin sa mamagitan ng iyong banal na Espiritu Santo na siyang magtuturo sa amin. Bigyan po kami ng makalangit, ng pagkaunawa, para maunawaan po namin ang nais nyo na ipahatid sa bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nanampalataya. Alam po na tayong lahat po ay nanampalataya sa Panginoon. Sabi nga sa salita ng Diyos, lahat po ng nanampalataya ay patuloy po na mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, siya po ang ating pagkain spiritual. Sabi niya, hindi po tayo nabubuhay lamang sa mga pagkain, sa araw-araw, sa tinapay, kundi po sa salita ng Diyos. Kaya tayong lahat, sabi po sa ating verse, tinanggap na si Jesu Cristo. Lahat po tayo ay nakapagtanggap na po. Kung hindi po natin natanggap si Jesus, marahil tanggapin po natin siya bilang ating tagapagligtas. Bakit po natin siya tinatanggap? Dahil po siya po yung manunubos natin, siya po ang nagligtas sa atin sa kasalanan at binigay niya po sa atin ng kaliwanagan. Kaya po ang bawat sa atin, dapat lang po natin tanggapin sa Jesus dahil siya po ang ating tagapagligtas. At lahat po nang tumanggap na, hindi po tayo hihito dyan. We just stop there, but we continue, sabi niya ng salita ng Diyos. Ipagpatuloy po natin na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya po tayo nagpapatuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos para makamit po ang pangailangan ng ating spiritual na pangangatawan. Sabi niya, continue to live in Him. Lumakad po, sabi niya sa ibang mga translation, live, karapat-dapat sa Kanya. Lumakad na karapat-dapat sa Kanya. So, iba-iba po yung mga translation natin. Sabi niya, live in Him, walk in Him. Kaya sabi po niyan, mamuhay, ibig sabihin, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Paano po tayo mamuhay? Yung tinutuloy po natin sa verse 7, patuloy kayong lumago. Ayan. Kaya po, lahat po na nanampalataya, kailangan din na magpatuloy para po tayo ay lumago, tumibay sa Kanya, at mapatatag po ang ating pananampalataya sa Kanya. Ito po natin makikita na nais ng Panginoon na turuan ang bawat sa atin. Nais niyang gabayan at patnubayan ang bawat nanampalataya sa Kanya at tulungan po tayo na mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Paano po tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Unang-una po, we have to commit our life unto God. Committing your life. We have to commit our life to God. I-surrender po natin ang lahat ang nasa atin. We have to surrender everything to God. Committing your life to God and submitting your will. Yung submit mo lahat, yung mga
katuruan mo, kailangan i-submit mo sa Panginoon para hindi yung kagustuhan mo ang natutupad, kundi yung kalooban ng Panginoon. So number 1 po, para tayo po ay i-guide ang turuan ng Panginoon, we have to commit our life to God and submit our will to God. So that matulungan po tayo ng Panginoon sa araw-araw na problema na ating itinatahak dito sa mundo. Wala pong makakatulong sa atin kundi ang Panginoon. Kaya number 1, we have to surrender our life to God. Hindi lang po yung nananangit ka, tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, because kailangan na isurrender mo ang lahat-lahat sa Diyos. At yung mga gustong-gusto mo, dapat talagang you have to submit to God para yung kalooban lang ng Panginoon ang matutupad. Minsan, naglalaban ng ating sarili sa kalooban ng Diyos. Pero if you commit your life to God, tulungan ka niya para magbago. Kaya lahat po ng mga talagang tumanggap na kay Kristo, talagang binabago po ng Panginoon. Kasi they surrender their life to God and they submit everything. Yung mga gusto nilang gawin, na hindi kalooban ng Diyos, they stop doing it. Lalo-lalo ng mga bisyo na ginagawa po natin. Kung surrender mo talaga ang iyong buhay sa Panginoon at nakikinig ka sa mga katuruan ng Panginoon, talagang babaguhin ka po ng Panginoon. So that is the number 1. We have to commit our life to God and submit our will to God. Number 2 is that seeking to learn from Him. Hanapin natin na ang Panginoon, naturuan po tayo. Minsan kasi may yung ating sarili, nire-reject natin yung mga katuruan ng Panginoon. But this is the number 2, we have to seek to learn from Him, His life and His teaching. Kailangan natin na magpatuloy. Kaya ito yung ginagawa natin na nag-aaral ng kanyang salita. Yun po yung sinabi niya sa Colossians chapter 3, verse 16. Dahil na basahin po natin yung sinabi po dito sa Colossians chapter 3, verse 16. Manirahan kayo nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Yung mga salita ng Diyos na tinuturo sa atin. Yung sa mga ibang translation, yung salita ng Diyos ay mayaman sa atin, richly. Hindi lang po sa mundo na maging mayaman ka, magarami kang pera, marami kang ari-arian. Yung sinasabi ng salita ng Diyos, manirahan namang sagana sa inyo, sagana. Yung salita ng Diyos na ating pinag-aaralan. Sagana sa atin yung salita ng Diyos. Pero kung minsan ka lang nakikinig, hindi ka yayaman sa salita ng Diyos. Kasi kunti lang yung napapakinggan mo na salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos na ating pinag-aaral, hindi lang paminsan-minsan. Kaya ito po yung ginagawa natin, nagkakaroon po tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Bible study, at hindi lang ihinto sa Bible study, nagkakaroon din tayo ng devotional, nagbabasa ng salita ng Diyos para yayaman sa sagana po ng ating kaalaman sa salita ng Diyos. As sabi ko dito sa ibang translation, itanin ninyong mabuti sa mga puso nyo. Hindi lang po natin pinag-aaralan, kundi talagang sa puso po natin ang mga salita ng ating tinuturo ni Kristo sa atin. At ito po yung ginagamit na natin na paalalahanan niya to encourage one another. Kung wala po itong salita ng Diyos na ating napapag-aralan, wala po tayong gagamitin to encourage, to paalahanan. Sabi sa English, sa Tagalog, paalalahanan. Ipaalala. Kaya po, minsan, paulit-ulit po yung salita ng Diyos na ating napapag-aralan. Bakit? Ipaalala ng Panginoon sa bawat sa atin.
kung minsan makalimot po tayo. Kaya ito po yung sabi niya, itanim ninyo mabuti sa mga puso nyo ang mga aral ni Kristo. Kaya itong ating pinag-aaralan, bigyan po natin ng halaga. Yes. Ipaalala natin at turuan ninyo ang isa't isa ayon sa karunungang kaloob ng Diyos. Heavenly wisdom, godly wisdom, hindi po yung wisdom ng tao, makataong karunungan. Yes. Ang magbibigay po ng ating karunungan ang Panginoon. Sabi nga yung mga ibang verse, the fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Kaya po, kung may po tayong takot o karoon ng karunungan, ito po ay kaloob ng Diyos sa bawat nag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lang niya, sabi niya, so, paano natin paalalahanan ang bawat sasabi, ginagamit niya ang pag-awit. Umawit kayo ng mga salmo na naiintindihan natin, yung mga himno, at iba pang mga awiting spiritual na may pasasalamat. Kaya kung maawit tayo kanina, yung mga inaawit natin, nagbibigay po ng paalala sa atin ng mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Kaya may pagpupuri, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, pinaalala sa atin ang kanyang kabutihan. Yan po ang gagawin natin. Kaya sabi niya, we have to learn. Seeking to learn. Kaya patuloy po tayo. Magkaroon tayo ng encouragement na kung may Bible study. Atin ako ng Bible study. Atin ako gusto. Nagkakaroon po tayo ng kakuhawan sa salita ng Diyos. Kabutuman sa salita ng Diyos. Kung man yung pag-aaral ko, atin ako para madagdagan ang ating kaalaman. Yan po ang gagawin natin. At pangatlo po, recognizing the power of the Holy Spirit within us. We have to recognize the power of the Holy Spirit. Sa aklat po ng Acts chapter 1 verse 8, makikita po natin dyan, sa lahat ng nanampalataya, matatanggap niya po ito. Kaya kung ikaw po ay nanampalataya sa Panginoon at tinanggap mo si Jesus bilang tagapagligtas, sabi niya, ngunit pagdating ng banal na Espiritu, when the Holy Spirit comes on you, bibigyan kayo ng kapangyarihan. The Holy Spirit, siya po ang nagtrabaho sa ating buhay kung kaya tinanggap natin sa Jesus. Naramdaman po natin yung kanyang wagas na pag-ibig, kaya sinurrender po natin ang ating buhay, tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, and the Holy Spirit comes. The Holy Spirit na hindi natin may paliwanag. Diba? Sabi niya, when the Holy Spirit comes on you, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan kayo ng kapangyarihan. At dito po natin nakikita na gumagalaw ang Panginoon sa atin, na ipapahayag po natin ang Panginoon, yung naititestimonyo natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa ating buhay. We recognize the power of the Holy Spirit. Kaya kung may testimonyo, mag-testimonyo din tayo kung paano gumalaw ang Panginoon sa atin. Siya po ang nagtatrabaho sa bawat sa atin. The power of the Holy Spirit. That is the number 3 na gagawin po natin. We have to recognize the power of the Holy Spirit. Kasi hindi po natin magagawa ang lahat ng ito kung wala po ang banal na Espiritu. Siya po ang tutulong sa atin para mabago. Yan. Kaya pananalangin tayo, tulungan po kami sa pamagitan ng banal ng Espiritu Santo. Tulungan mo kami para mabago, ganun. Kaya nananalangin po tayo. At gagamitin po tayo ng Panginoon to testify. Ipahayag, sabi niya, ang mga bagay tungkol sa Diyos. Kung saang lugar, sa kaduludulutan lugar ay sa lupa, ay ibabahagi po natin ang pag-ibig ng Panginoon. Yun po, ginais ng Panginoon na i-guide at tulungan ang bawat sa atin sa pang-araw-araw na mga problema na ating hinaharap. Lahat tayo po ay may mga problema, iba-iba lang po ang ating hinaharap. At wala pong makatutulong sa atin, kundi ang Panginoon. Amen. Siya po yung tutulong sa atin. Tulungan niya tayo at gabayan po tayo, patnubayan tayo sa tamang gawain.
So yun po yung sabi niya dito. Kaya sabi niya, hindi lang po tayo nanampalataya, magpatuloy po tayo. Ito yung ginamit na ni Apostle Pablo sa verse 7. Ginamit niya yung rooted, ibig sabihin, ginamit yung isang halaman na illustration. Yung halaman, kung ikaw po ay magtanim sa mabuting lupa, lalago po yung halaman. Amen? Hindi lang lalago, magkaroon siya ng ugat. Malalim na ugat yan. Ganyan po ang nais ng Panginoon sa atin. Kaya pag papatuloy po tayo, nakaugat po tayo at hindi lang yung ugat na maliit, kundi lalalim po yung ugat. Kay Kristo, sabi niya, nakaugat kayo kay Kristo. Lumalim po yan. Para po tayo ay mabuhay ayon kay Kristo. Para maiwasan po tayo na ma-scam sa ating pananampalataya. Alam mo, maraming mga Kristiyano na hindi nakaugat, na-scam. Yan, ginagamit nila ngayong salita na nawawala sila ng landas dahil marami pong maling katuruan. Kung hindi ka nakaugat kay Kristo, ay madali kang mawala. Sabi niya sa Ilocano, mawawala ka, maiyaw-awan ka. Kaya yung salita ng Diyos, siya po yung magpatnubay sa atin para tayo ay itama sa maling gawain. Kaya kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos, maraming mga tumatama po sa atin ay napakasakit naman ang salita ng Diyos. Sabi, dahil nais ng Panginoon na itama yung mali, ayaw ng Panginoon na patuloy po tayo na gumagawa ng hindi maganda. Amen? Kaya po ito po yung, sabi niya, rooted in Him. Lumalim na lumami yung kaalaman natin kay Kristo. Para hindi tayo mawala ng landas. Dahil dito sa mundo, maraming mga false teaching, maling katuruan. Alam po natin, maganda. Pero kung hindi ka rooted, hindi ka nakaugat kay Kristo, madali kang mabubunot at ililipat. Lipat nila yung alipuspos mo. Sabi niya, madaling ilipat ang alipuspos. Sabi nila, pero pag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ay rooted ka kay Kristo malalim, mahirap na bubunutin yan. Kung ang yung tanim ay itanim sa magandang lupa at nalidiligan ng magaganda, kung mayroon siyang vitamina, hindi ang salita ng Diyos na napapakinggan natin, hindi tayo basta-basta mawawalay kay Kristo. Amen? Kaya po yung sabi niya, rooted in Christ. At kung ikaw ay nakaugat na, kailangan mo din lumago. Hindi yung bonsai. Marami pong mga Kristiyano na matagal na nananampalataya, pero bonsai pa rin, hindi lumalago sa pananampalataya. Kaya kailangan din natin lumago. Kung may tanim na itanim, mayroong root, may ugat yan, kailangan din na lumago. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. At hindi lang hanggang sa Sunday service, sa Bible studies, karoon din po tayo ng personal devotion. Magkaroon tayong time na magbasa ng salita ng Diyos. Kaya may tayong daily bread na binibigay para basahin. May guide tayo na magbasa ng salita ng Diyos sa araw-araw. May time tayong magbasa. Sabi pa, being rooted, grow, and build in Him. Nakatayo talagang you have to stand. Ikaw po ay talagang ipag-bunyi mo na ikaw talaga ay nanampalataya. At ano pa yung sabi, strengthening in the faith, matibay na pananampalataya. Di ba na ba ang matibay na pananampalataya? Ang pananampalataya na nakakatandaan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos. At mapapatibay yan kung pinapakinggan mo, isinasagawa. Di ba? Faith without action is dead. Kaya kailangan din na kung matibay ang pananampalataya, kailangan may gawa. Maraming nananampalataya, pero hanggang sa pakikinig. Sabi ni James,
do not be hearers only, but be the doers of the word. Hindi lang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, tagagawa din. Isakot o parang po natin ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Mga tagubilin niya, mga laws, marami po tayong mga pag-aralan. Habang po tayo aaral ng salita ng Diyos, marami po tayong napapakinggan na katuruan ng Panginoon. Yung kunti lang na short time po natin na pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi po natin mabanggit lahat. Amen. Kaya po, parang sa physical, 3 times a day na kumain, may merienda. Hindi naman din sana ng pagkain. Ganun din po sa spiritual. Kaya, habang po tayo nagpapatuloy, pinapakain natin spiritual na pangatawan, marami po tayong malalaman. Mga secret things ng Panginoon na nais niya na ipahatid sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya kung ikaw po ng palataya, patuloy po tayo na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Ito lang po ang aking maibabahagi. I hope na mayroon po tayong napag-aaralan at nais ng Panginoon na patuloy ang pagsasating na mag-aral ng salita ng Diyos at ipamuhay ang lahat po na ating napapakinggan na kanyang katuruan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pananasalita namin na pag-aaralan at aming dalangin na patuloy ka po, Panginoon, na mag-minister through the power of the Holy Spirit. Kung ano man po ang hindi na ipaliwanag, kayo po ang magkamit ng pangailangan ng bawat sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and God bless each one. Binabalik ko po sa ating MC. Marami pong salamat, Pastor Meli. Sa Diyos po ang papuri sa araw po ito. Purihin po ang Diyos sa salitang ating napakinggan ngayong umaga. Minsan pa nga po, bigyan po natin ng alay na parapakan ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Okay po. Ang pagmamahal, pagpapala at kapayapaan po ng ating Panginoon sa may po lahat dyan, Pastor Mel. Tayo po ay magpatuloy, tayo po ay lalako na sa pagbibigay patotoo kung meron man po at pagtatanghal po ng ating po mga kapatid. Kaya po ready ng ating mga kapatid mula po sa Davao City Jail, Female Door. Paki-admit lang po mga kapatid. Marami pong salamat.